Lord, for your presence. Mga kapatid, alam niyo ba na natutuwa ang Panginoon tonight? Amen. In fact, kanina pa siya nandiyan. Sabi niyo, tinitingnan kayo. Wala ko sila. Masayang si Lord. Lalo-lalo na sama-sama tayong napupuri bilang isang komunidad, bilang isang pamilya. From Lamentations chapter 2, verses 22 to 28. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Bilang mga mananampalataya, I know may kanya-kanya tayong sitwasyon. I know some of us, our loved ones, may sakit. Some of our loved ones, nahihirapan sa buhay. May mga kaibigan tayo, common friends of friends, na pinagdaraanan. We pray for them tonight. Sama-sama natin idalangin ang kanilang mga concern, kasama ng ating mga concern. Sama-sama tayo, i-treasure natin yung moment, mga kapatid, na bilang isang komunidad, tayo nagsasama-sama, nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. And there is a message from the Lord tonight. It is 2 words. Let go. Let go, mga kapatid. And let God handle kung ano man yung inyong pinagdaraanan. Laging tapat ang ating Panginoon. Tayo lang ang pinakailangan tumawag sa Kanya. Kaya ngayon, mga kapatid, in every situation, kailangan natin ang Panginoon. Tayo ay masaya, meron tayong kalungkutan. Kung ano man ang ating pinagdaraanan, kailangan natin ang Panginoon. Amen? Amen! We need you, Lord God. We need you. Every time, Lord God, especially, Lord, pag kami nawawala, Lord, nawawala ng direksyon, Lord God. Nawa, Panginoon, bilahin mo ang aming mga kamay patungo sa iyo. Bilahin mo, turuan mo ang aming paa na lumakad patungo sa presensya mo. Lord, we need you.
ito ay para parangalan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Lahat po tayong naririto, sumamba tayo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen? Amen. Hindi tayo nawawala kung saan man tayo naririto sapagkat ang Diyos at ang banal na Espiritu ang siyang tumawag sa atin ngayong gabi. Amen? Kapatid, ano man ang iyong alalahaning isipin, problema, ano man yan, ang banal na Espiritu ang siyang ang kikilos sa atin. Amen? At hayaan mo na ngayong gabi, malaya kayo magpuri sa banal na Espiritu. Amen? Kapatid, taas po natin ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Diyos sa buhay. Ipikit natin ating mga mata. Hayaan mo na ikaw at ang banal na Espiritu at ang Diyos sa buhay ang siyang naririto lamang sa silid nito. Amen? Amen. Sa pagkakataong ito, hayaan mo na sama-sama natin awitan ang banal na Espiritu. Kapatid, ang awitin ay ginawa para parangalan ng ating Diyos. Ang awitin ay ginawa para sambahin siya. Kapatid, kapag hinayaan mo na kumilos ang banal na Espiritu Santo sa iyong buhay, tiyak na ikay tutumpak sa katagumpayan. Amen? Ano man ang ating gagawin, hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa mga oras na ito, kapatid. Sa oras na kailanganin natin ng tulong, tawagin mo ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power.
Banal na Espiritu Santo. Salamat. Naramdaman ka namin. Salamat sa araw-araw namin buhay na kung saan iniingatan mo kami. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagkakataong ito na magsama-sama kami magpuri sa iyong dakilang pangalan. Hayaan mo na ikaw ang mag-drive. Ikaw ang magnayaw ng aming buhay. Sa mga oras na ito, alam namin, ano man po yung dala-dala namin ngayon, O Diyos. Alam namin, Espiritu ng Banal, na ikaw ang mamumuna sa aming buhay. Hindi naman po namin kaya ito kung wala ka. Lord, naririto kami lahat sumasamba, Panginoon. Iba-ibang community pero iisa ang hilig namin, O Diyos. Na ikaw ay sambahin namin. Na ikaw ay parangalan namin. Hayaan mo na makarating na lahat sa iyong kabanal-banalang trono ang isang mga mahaling buyak na awitin na inihandog namin sa iyo. Maging sa banal na Espiritu, O Diyos. Panginoon, patuloy mo kaming patnubayan, Banal na Espiritu, sa araw-araw namin buhay. Sapagkat wala kami magagawa kung wala ka. Hayaan mo na nabuman kami na iyong malabay na pakpak. Hayaan mo na magliwanag ka sa amin, Panginoon. Espiritong Banal, salamat po. Salamat po. Mahal ka namin. Hayaan mo na lalabas kami sa bulwagan ito. Nabitbit ang masaganang pagpapala mo. Panginoon, matutulog kami mamaya. Alam namin na patuloy ka pa rin mangungusap sa amin. Hayaan mo ang buhay namin ay yakapin. Espiritu Banal. Salamat. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng lingging iyon, ang mga lagat ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyong patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Tutuloy ka namin, Panginoong Jesucristo.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo kung saan na. Sino ka pa ba? Ayan. So, medyo pagod na, ano? Sino pagod na? Itaas ang paa. Ayan, wala ka ng pagod. Walang tumaas ang paa. Okay po. Mga minamahal na kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pentecost. Yung topic natin, embracing the power of the Holy Spirit. Medyo late na kasi, no? Yung ating pagdiriwang yata, ano? Pentecost. Kailan yung Pentecost Sunday? Message sila kagad. May 19. Ayan. Nag-research ko na ako. So, May 19, ang Pentecost Sunday. Na kung saan, sabi nga, kahit na matagal na, no? Tayo pa rin ay araw-araw naman ay fiesta pa rin ng Holy Spirit. Amen? Amen. Okay. Yung Pentecost nga lang kasi, yung Pentecost Sunday ay mas nabibigyan ng punto dahil sakop ito doon sa pagdiriwang ng Easter. Kasi tayo ay mga Easter people. So yung Pentecost ay 50 days after na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya mas nabibigyan ng emphasis pagdating ng Pentecost Sunday. Na kung saan doon sa Pentecost, sabi nga ito yung 50 days, hindi naman talaga ito yung event. Ang event ng Pentecost ay yung pagbaba ng Espiritu Santo. Saan nyo ng bilang apoy. Diba? Saan nyo ng bilang apoy. At dahil yung Pentecost nga ay kapistahan ng Espiritu Santo, ito ay inangkin na rin na piyesta ng bawat community, ng bawat iba't ibang mga komunidad ng charismatic group. Amen? Diba? Kasi ngayong bawat charismatic group natin, tayo ay tinatawag, we are living in the light of the Holy Spirit. Sa liwanag ng Espiritu Santo tayo namumuhay. Kaya nga sa simula kanina, sa pagpupuri natin sa Diyos, sa pagsamba natin sa Diyos, punong-puno ng Espiritu Santo ang ating kalooban. Because we are living in the light of the Holy Spirit. Pero kung titingnan po natin, talaga nga ba tayo nabubuhay sa Espiritu Santo? Sino dito yung mga naka-attend ng Life and Spirit Seminar? Diba? Bawat mga community meron Life and Spirit Seminar. Naka-attend din mo ako dyan nung ako ay nasa kabataan ko pa. Umattend ako ng mga seminar nito. Pero, sa pagdalo natin ng mga seminar, ng Life and Spirit Seminar, ano nga ba yung nakikita natin sa ating buhay? Paano nga ba natin na ipapakilala sa ating pamumuhay yung diwa ng Espiritu Santo? Are we really embracing the power of the Holy Spirit in our lives? Paano mo masasabi na namumuhay ka nga sa liwanag ng Espiritu Santo? Paano? Yung iba siguro sasabihin, Father, sinusunod ko naman yung Ten Commandments. Kasi gusto ko ng Espiritu Santo. Father, nagsisimba ako araw-araw. Namumumisa ako linggo-linggo. Father, nagkakatipista ako. Nagbibigay ako ng panahon para magsimba, para sa paglilingkod sa simbahan. Dito ko na ipapakita na ako ay puspos ng Espiritu Santo. Maraming ito yung mga sagot natin. Pero, mga kapatid, alam niyo ba, mayroong isang totoong tanda na tayong lahat
ay namumuhay na sa Espiritu Santo, sa liwanag ng Espiritu Santo. Hindi lang ito tungkol dun sa ating pagsisimba, hindi lang ito sa pamumukisan, hindi lang ito tungkol sa ating pagkontra sa iba't ibang mga issue sa simbahan, kontra tayo sa divorce, kontra tayo sa abortion. Hindi lang ito, kundi nagagawa natin na masasabi natin talagang we are embracing the power of the Holy Spirit kung nagagawa mo na mahalin ang iyong kaaway. Kaya nagagawa mahalin ang iyong kaaway. Amen? Wow, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magaling mahalin yung mga taong pamahal-mahal. Diba yung kaibigan mo, madaling mahalin yan. Madaling mahalin yung mga taong kabarkada mo, yung kaparehas mo ng gusto. Pero yung kaaway, talagang kailangan natin ng matinding Espiritu Santo para magawa natin mahalin ang ating kaaway. Kaya nga, to love your enemies, yan yung totoong patunay na we are embracing the power of the Holy Spirit in us. Kasi yung Holy Spirit, yun yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob na mahalin natin ang ating kaaway. Kasi nga sabi doon sa Pentecost Sunday, doon sa ating binasang Ebanghelyo ng Pentecost Sunday, ano sabi doon? Nung ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga apostoles, sinabi doon, ang patawarin ninyo ay pinatatawad na. Ang hindi nyo pinatatawad ay hindi nga pinatatawad. Ang tanong, nakapagpatawad ka na ba? Yung totoong pagpapatawad. Sabi mo sa katabi mo, pinatatawad na kita. Para tayo sabihin sa katabi mo. Diba? Kasi paano mataro yung pagsisimpa natin, bali wala yung ating ginagawang praise and worship. Diba? Kung hindi ka naman, nagpapatawad. Anong halaga ng ating sinisigaw ng papuri sa Diyos, ng Alleluia, praise the Lord, salamat Panginoon. Kung hanggang sa ngayon, dekada na ang lumipas, nandyan pa yung galit mo sa iyong kaaway. Paano pipili si Espiritu sa atin yan? Ang dami natang may kaaway dito. Kaya na mga minamahal na kapatid, baliwala lahat yung mga ginagawa natin mga debosyon. Sa Divine Mercy, merong Nazareno, merong Santo Niño, may kahit Padre Pio, at iba't iba pang mga debosyon. Diba? Sa Pilipinas nga, no, meron kaming problema kung minsan dyan sa mga parokya. Kasi yung isang tao, kung minsan lahat na lang ng organisasyon, sinamahan. Hindi na alam kung anong uniform ang isusunod. Pero mga kapatid, anong halaga ang sinusunod natin mga uniforme dahil sa pagsali natin sa mga organisasyon kung hindi naman tayo tunay na nakakapagpatawad? Yung pagpapatawad mga kapatid na ito, yung pagpapatawad na mayroong kasamang kasiyahan. Yung masaya ka na kapag patawad ka. Sabi nga natin, di ba, ang buhay ng Kristiyano ay masaya yan na kapag patawad ka. Ang kasiyahan kasi, hindi lang every time na mayroong mga celebration. Hindi lang pag fiesta, pag mayroong may birthday, pag mayroong mga iba't ibang okasyon. Hindi yan ang tunay na kasiyahan mga kapatid bilang isang tunay na Kristiyano. Kasi yung mga celebration natin, yung mga birthday, mga fiesta, at mga okasyon, mga anniversaries,
ginagawa rin yan kahit hindi Kristiyano. Pero tayo bilang Kristiyano, kaya natin ginagawa yung kasiyahan sa ating buhay, nararamdaman natin kasi alam natin nagmamahal tayo, nagpatawad na tayo. Kaya nga mga kapatid, ito yung magandang paalaala sa atin ng ating pagdiriwang ng Pentecostes. Na kung tayo talaga ay we are embracing the power of the Holy Spirit sa ating buhay, kakayanan natin ang patawarin ng mga tao na kagawa sa atin ng masama. Sa pagpatawad, dapat nga daw ay mayroong saya sa ating buhay. Pero, mga minamahal ng kapatid, mahirap magpatawad. Pero, kung pinipili mo lagi ang magpatawad ng may kagalakan sa iyong puso, it is a sign. It is a sign that we are embracing the power of the Holy Spirit. Kaya napakaganda mga kapatid ng ating pagtitito na ito. Maganda yung ating ginagawang mga bagay na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito yung magandang hamon sa bawat isa sa atin sa ating paglalakbay. Loving our enemy. Forgiving your enemy with joy. Ito yung hamon ng selebrasyon natin. Para tunay na masabi natin, we have been embraced, or we are embracing the power of the Holy Spirit. Na yung Espiritu Santo ng Diyos ay talagang sumasakay. Sa paglalakbay kasi natin sa buhay, na walang magkakaroon ng pagkakaisa, kung walang nagpapatawaran. Hindi tayo magiging isang komunidad na nais ng ating Panginoon. Sabi nga ng Santo Papa, ng sinulad ng simbahan, a synodal church, naglalakbay sama-sama. Pero paano ka maglalakbay ng sama-sama kung sinisito mo naman yung kakang kasama mo, di ba? Siyempre, lalayo yan. Aalis sa tabi mo. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos na puspos ng Espiritu Santo, mga minamahal na kapatid, hinahamon tayo ng Diyos. Hindi man magawa ng maraming tao, pero kung dito sa komunidad na nandito ngayon, magawa natin na tunay na makapagpatawad sa isa't isa. Magiging sanay tayo ng pagpapatawad sa iba. Diba? Sabi nga, yung ating ginagawang kabutihan, dapat nagiging parang kadena yan. Nagiging chain. Ibig sabihin, nagkakadugtong-dugtong. Sa isang munting simbahan, no? Pag nakita ay yung Filipino community sa Sarja, no? Ay mayroong pagmamahalan at papatawaran. Diba? Makakahawa tayo. Diba? Kahit maliit na komunidad. Pag nakita yung mga tao ng iba pa, kita tayo ng zero malaba, ng mga zero malangkara, di ba? Magiging inspirasyon tayo. Pero mas magandang magsimula kasi yung pagpapatawad na ito, ang totoong pagpapatawad siyempre sa ating ng mga pamilya. Di ba? Minsan kasi sa pamilya natin nagsisimula yung away. Meron mga magkakamag-anak, meron magkakapatid, nagkaaway-away dahil sa lupa. Pero kung doon pa lang sa pamilya natin, nagkagawa na natin ng simulan yung pagpapatawad, mga kapatid, hindi tayo mahihirapang patawarin yung mga nagiging kaaway pa rin natin. At yun yung malaking hamon ng Diyos sa atin. Kaya, sa araw na ito, muli pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Pinaalalahanan tayo na tanggapin natin ang kaloob na regalo ng Espiritu Santo, yung kanyang kapangyarihan na magpatawad, kapangyarihan na ibigin ang kapwa. Kasi mahirap gawin ang tunay na magmahal nang hindi tayo
nagpapatawad. Amen. Kaya sa diwang ito, sa ating ginawang pagpupuli at pagpapasalamat sa Diyos, patuloy natin hingin, patuloy natin pagnilayan, tingnan natin ang ating mga sarili, tingnan natin ang ating kalooban. Ilan na ba yung napatawad natin sa ating buhay ng totoo? Meron na ba? Tayo ba sa loob ng isang dekada, 10 taon, no? Na lumipas sa ating buhay, yung mga naging kaaway natin, nagawa na ba natin patawarin? Kasi kung hindi pa, baka hindi tayo nakakatulog ng mahimbing. Hindi ka makakatulog talaga ng mahimbing pag may kaaway ka. Yung feeling mo nandyan lang siya, sasaksakin ka. Hindi ba? Kaya napakaganda rin matulog ngayong gabi na sa ating puso, sa ating kalooban, sinisimulan natin dahan-dahan na tatawarin yung mga tao na nagkakasala sa atin. Dahil ang malaking hamon sa bawat Kristiyano, sa bawat isa sa ating patuloy na pagsunod sa Kanya. Kung kaya nga, ito rin yung hamon ko sa bawat isa mga minamahal na kapatid. Sa pagsisimula ng ating paglalakbay, ngayong panahon na ito, simulan natin ito una sa paghingi ng awat muna siyempre sa ating Diyos. At yung Diyos natin, alam nyo, kahit kailan, hindi tayo tatalikuran. Anytime na lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad, patatawarin at patatawarin tayo ng Diyos. Sabi ko nga lagi, pag nagtutumpisa sa akin, bisyo na ng Diyos yan, na patawarin ka, patawarin tayo sa kasalanan natin. Yan yung masamang bisyo siguro, yung masama mong tawarin. Dahil ganun tayo pamahal ng Diyos. Na kahit na napakatagal na natin napalayo sa Kanya, napakarami ng kasalanan at patikulan natin, patatawaran tayo ng Diyos. Kaya ito rin yung hapon niya sa atin, na tayo magawa natin magkatawa. Hindi man tayo Diyos, no? Pero sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos na buhay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, sa gabi nito, hindi ko na po pakakahabaan, sabi ni Pope Francis, mga kapatid, 8 minutes nga lang ito dapat kagawin niyo. More than 8 minutes, pwede na tayo katulog nun. So, ito yung magandang paanyaya sa ating mga kapatid. Napakaganda ng ating pagdiriwang sa gabi nito na tayo ay uspos ng Espiritu Santo. Sana yung Espiritu Santo na ito ay patuloy, no, na gumalaw sa ating buhay. Patuloy na tayo ay biyayaan at tulungan na tunay na makapamuhay bilang mabubuting mga anak ng Diyos. Bilang isang sambayanan na nagkakaisa tayo dahil alam natin na nandyan ang bawat isa upang makatawarin at mahalin ang bawat isa. Kaya sa diwang ito, palakpan po natin ang ating Panginoon.